Nasubukan ko na ang Samsung Galaxy Z Fold 8 at umorder ako. Well, hindi pa ito yung unit ko dahil nasa pre-order pa lang tayo at ilang weeks pa daw bago i-deliver. Pero naimbitahan din kasi tayo ng Samsung para subukan yung mga bagong foldables nila bago i-launch at ang pinaka-interesting para sa akin at ang napili kong ang bilhin ay ang bagong Z Fold 8. Bakit? Pag-usapan natin. Sa mga hindi nakakaalam, long-term user ako ng Galaxy Z Fold 7 at ito yung paborito kong phone last year, 2025. Hindi dahil perfect, wala namang ganon. Na-amaze lang talaga ako sa nipis niya nung launch at fan din talaga ako ng foldables since nagagamit ko nga rin yung mas malaking screen for productivity works and multitasking. However, para muna klaro, hindi Fold 8 ang successor nito. Ang upgraded version ng Fold 7 this year ay ang Fold 8 Ultra. Bale, Fold Ultra na yung traditional tall, candy bar style foldable ng Samsung ngayon. At itong ang Fold 8 ay ang bagong style, bagong shape ng Galaxy Foldable. Mas malapad and short-term form factor, kaya maraming tumatawag dito na passport style foldable. 5.5 inches, 10 by 16 aspect ratio yung cover screen. So parang laptop aspect ratio kapag naka-landscape. Tapos 7.6 inches, 4 by 3 aspect ratio naman yung sa inner display. And hindi naman Samsung ang unang brand na gumawa ng ganitong size. Nakita na natin to sa Oppo, sa Google, yung Microsoft Surface Duo, and recently lang din may nirelease na ganito ang Huawei. Pero first time ng Samsung, so paglabas nitong iPhone Fold later this year, definitely hindi sila ang una. Now, nung nasubukan ko itong Fold 8, ang ganda lang kasi very compact, manipis lang. Mas makapal lang ng konting-konti sa Z Fold 7 ko pero yung weight ay nasa 201 grams lang. So mas magaan pa kumpara sa iPhone 17 Pro Max. Pinakamagaan na fold nga raw according to Samsung, and honestly, ang dali niyang dalhin. Easy lang yung isang kamay na scrolling and browse. But since wider nga siya kumpara sa mga typical phones natin, medyo i-stretch tayo para abutin yung kabilang dulo. So ang sinubukan ko agad-agad, typing. Alam nyo naman na fully scripted yung karamihan sa mga videos natin dito, and yung iba dyan ay sa phone ko lang din sinusulat, kaya fan talaga ako ng mga foldables at bumibili talaga ako kahit na may presyo. So nung nag-type ako dito, feeling ko saktong-sakto yung size niya kapag dalawang kamay yung gamit. One-handed typing hindi talaga ideal dahil nga malapad at medyo mahirap abutin yung dulo. Pag unfolded naman, syempre mas lalo na. Wala naman sigurong nagtatype dyan ng isang kamay lang, pero pag dalawang kamay na yung gamit ko, first impressions ko, panalo. Again, dahil nga wider, mas maganda rin yung spacing ng bawat letters sa keyboard, so mas mabilis akong nakakapag-type at pwedeng less din yung mistype or yung maling letter na napipindot ko. Minsan kasi kapag mabilis ang typing na, hindi naman may iwasan yung mistype, lalo na sa cover screen ng usual candy bar foldable natin na mas narrower, mas siksikan yung mga letters ng keyboard. So imbis na haha, minsan ang natatype mo gaga, salamat, dalamat, or imbis na wait lang, magiging 8 lang. Mga ganong sitwasyon. Now, pag unfolded naman, may mga nagsasabi na hindi rin ideal dahil sobrang wide na. Pero personally, hindi rin naman kasi para mag-type ng ganito. Kasi yung kain ng keyboard mo, pag ganyan, halos kalahati na rin. So, yung makikita mo sa document na ginagawa mo ay, yes, mahaba, pero nasa ganito lang. So, para sa akin, dapat talaga patayo kapag nagawa ka ng document dito. Para una, hindi siya sobrang lapad, medyo magkadikit pa rin ng konti yung kamay natin. And nung na-experience ko yan, saktong spacing lang siya para maging komportable yung typing natin sa split keyboard layout. And pangalawa, mas mataas din yung makikita mo sa document na tinatype mo. Well, saglitan ko pa lang din namang nagamit, so kailangan ko pang itest ng mas matagal at babalitaan ko kayo pag dumating na yung order ko. But so far, tingin ko talaga magiging swak yung shape niya para sa workflow ko. For media consumption naman, watching videos, ang maganda dito, kapag binuksan mong ganyan, matik pahalang na siya. Yan na yun. Ganyan ka nang manonood. Unlike sa mas matangkad na foldable tulad nito, pag binuksan mo, i-rotate mo pa dahil nga ito yung mas mahaba. Yun nga lang, ang kaso, yung speakers. Sa candy bar foldable, pag nirotate mong ganyan, may left and right channel ka. Dito sa Fold 8, kapag binuksan mong ganyan, nasa taas at nasa baba ng left side yung speakers. So, wala kang proper left and right channels. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung magiging okay lang sa akin yan, pero isa yan sa mga concerns ko kapag
araw-araw ko nang ginagamit yung phone. Upgrade sa display, maganda yung ginawa nila dito ngayon. Gumamit sila ng titanium alloy film sa likod ng OLED ng inner display plus titanium backplate din for durability. Tapos noticeable din talaga yung improvements pagdating sa crease. Ito siya kumpara sa Galaxy Z Fold 7 ko. Disclaimer lang na matagal ko na rin ginamit itong Samsung Fold 7, so hindi siya yung out of the box comparison talaga. Pero napansin ko kaagad na hindi na siya ganong kalalim. And dahil mas maliwanag na rin itong Fold 8 ngayon, and may anti-reflective coating na, mas hindi na siya kita. Yung pagtama lang din kasi ng liwanag sa screen ang isa sa mga dahilan kung bakit mas napapansin natin yung crease. Sa performance naman, naka-Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, so naka-latest flagship chipset din naman tulad sa S26 Ultra. Hanggang 16, 1TB din yung configuration na ino-offer nila. Of course, expected na yung mas magandang performance, pero hindi ko pa rin naaasahan sa mabibigat na games since hindi naman top priority ang cooling system sa ganitong klase ng mga device. Sa battery naman, may upgrades din tayo. Sa wakas, gumagamit na ang Samsung ng silicon carbon anode sa battery nila. Base mismo sa presentation nila nung launch, hindi pa natin makikita dito yung mga 6,000, 7,000 mAh batteries na ino-offer ng mga Chinese brands. Pero at least may magandang upgrades sa battery. Bali yung Fold 8 Ultra ay may 5,000 mAh battery na. Itong Fold 7 ko from last year ay 4,400 mAh lang. At ito namang bagong Fold 8 ay may 4,800 mAh battery. Power efficiency and optimizations ang binibida ng Samsung para maipakita sa atin na hindi kulelat yung mga phones nila pagdating sa real-world battery performance. So titignan na lang din natin kapag mahigit isang linggo ko nang ginagamit yung phone. Charging speed natin mas mabilis na rin. From 25 watts last year, 45 watt charging na ngayon yung wired. Tapos from 15 watt wireless charging noon, 20 watts na ngayon. Honestly, mabagal nga talagang mag-charge itong Fold 7 ko. Nakasanayan ko na lang din, pero may mga pagkakataon pa rin talaga na sana mas mabilis pa kasi nagmamadali na ako, nakalimutan kong mag-charge, aalis na kami. So yung 45 watt charging upgrade ay welcome na welcome para sa lahat. Now, wala pa ring built-in magnets dito and medyo big deal yan sa iba. Sa akin, sa totoo lang, hindi. Kasi totohanan tayo dito. Lalagyan at lalagyan mo rin naman ng case yung phone mo, lalo na pag ganito yung presyo. So, matic magnetic case lang din yung ilalagay mo. Kaya, mapa meron man or walang built-in magnets sa mismong phone ko, doesn't really matter para sa akin. Sa camera naman tayo, pansin ka agad na dalawa lang yung camera sa likod. Bale, 50 megapixel main camera and 50 megapixel ultra wide yan. Walang telephoto and yan yung mahirap lunukin para sa ganitong presyo. I mean, gagastos ka ng 6 digits, tapos wala man lang optical zoom. Lalong masakit to sa mga tulad ko na mas gusto ang telephoto kumpara sa ultra-wide. Honestly, hindi talaga ako gumagamit halos ng ultra-wide camera. Mas okay sa akin telephoto for taking portrait shots. Pero andyan na yan, most probably ganyan din yung sa upcoming iPhone Fold and expected na rin naman, so kailangan tanggapin mo bago mo bilhin. Yung Fold 8 Ultra ang may dedicated 3x telephoto camera. Kaya lang, 10 megapixels pa rin tulad dito sa last year. So, hindi ko rin naman inaasahan na sobrang ganda ng upgrade doon. In terms of materials and build naman, meron tayong aluminum frame, Corning Gorilla Glass Ceramic 3 para sa cover screen, and Corning Gorilla Glass Victus 2 sa likod. Nakalimutan kong sabihin kanina na wala dito yung privacy display na binida ng Samsung sa S26 Ultra nila. Kahit yung Fold 8 Ultra, wala rin ganon. Colors available ay cream, graphite, lavender, and yung Samsung exclusive nila na pistachio. IP48 rated, so solid water protection, pero hindi pa rin ganun kataas yung dust protection. Ingat-ingat sa beach or mabubuhanging lugar. Price starts at 109,990 pesos, pero yung sa akin ay nabili ko lang sa Shopee for just 80,333 gamit yung Union Bank credit card ko. Not sponsored, pero almost 30,000 pesos yung discount ko para sa isang bagong release na foldable, at ito yung maganda sa Samsung Philippines. Maraming nagsasabi na, ay, ganito yung presyo pero mas mababa yung specs kumpara sa release ng Oppo and ng Vivo.
Totoo yan kung SRP lang ang pag-uusapan, pero madalas kasing mag-promo ang Samsung at kung hahanapin mo lang yung tamang promo, ang laki talaga ng bawas sa presyo. Actually, yung lowest variant ng Fold 8 Ultra nung launch sa Shopee, from 123,990, pwede na lang ding makuha for around 92K. Ang kalaban ng Fold 8 Ultra, eto, Oppo Find N6, 140,000 pesos yung 12,512 nito. Almost same din sa 12,512 config ng Fold 8 Ultra na 137,990 pesos. Pero hindi nagbibigay ng ganong kalaking discount ang Oppo. Pinakamababa ko na itong nakita, 120K plus na presyo. Samantalang ang 12,512 config na Fold 8 Ultra nung launch ay 97,605 pesos lang kapag may promo. Ang laki ng diferensya sa presyo. So yes, hindi malabong mas magandang phone pa rin itong Find N6, at least on paper sa ngayon, na hindi ko pa natetest ang Fold 8 Ultra, pero mga promo and discounts ang isang malaking panlaban ng Samsung dito sa Pinas para maging mas competitive pa yung mga devices nila. Mabilisan nga lang din pala sa Flip 8 and Fold 8 Ultra. Fold 8 Ultra ay naka Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy na rin. 200 megapixel main camera pa rin. Upgraded to 50 megapixels yung ultra wide pero same 10 megapixel 3x telephoto pa rin. 5,000 mAh battery na ngayon, 45 watts wired charging. Mas manipis ng konti kumpara sa last year's Fold 7 na sobrang nipis na rin naman. Tapos yung inner screen natin, tulad sa Fold 8 ay mas maliwanag at mas hindi na halata yung crease. Galaxy Z Flip 8, eto mas konti yung upgrade. Mas manipis lang din ng konti, mas magaan. 12 gigs na yung RAM ngayon, Exynos 2600 chipset. Same battery and same charging speed pa rin. So most likely, almost same overall experience pa rin sa Flip 7. So, mas wais na bumili ka na lang nun. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin mo sa bagong Z8 series ng Samsung. Bibili ka ba? Anong fold ang bibilin mo? O baka naman aantayin mo pa itong iPhone Fold. Personally, tingin ko mahirap na desisyon to kasi yes, sa unang tingin, mas okay nga kung aantayin mo na lang itong iPhone Fold para makumpara mo muna yung parehong units at makapamili ka ng maayos. Pero ang mga i-consider din natin, una, malamang sa malamang and talagang inaasahan na natin na magiging mas mahal ang iPhone Fold at pangalawa, ang laki kasi ng discount ng Samsung ngayon. And sure, nagpo-promo pa rin naman ang Samsung after ng launch, pero usually, hindi na kasing solid ng pre-order offer nila. So let me know na lang din sa comments. Aantayin ko muna yung unit ko, abangan nyo yung full review, at kita-kits tayo sa next video.